Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umanay balitang, sadyang tila totoo talaga ang kasabihan, walang lihim talaga ang hindi mabubunyag at walang baho ang hindi aalingasaw. Matapos ang mga kontrobersyang kinasasangkutan ngayon ng Marcos administration tungkol sa nakakagulat na di umano'y bilyong-bilyong perang binulsa para sa flood control project na sa hanggang ngayon ay hindi pa naririsolba at patuloy na nagpapahirap sa maraming Pilipino. Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Rodante Marcoleta hindi na nakapagpigil pa at tila sinampal ng katotohanan ang spokesperson ng Malacanang na walang iba kundi si Attorney Claire Castro at may nakakagulat na malaking hawak na ebidensya na kanyang isiniwalat sa publiko na dapat malaman ng taong bayan. Ano kaya ito mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, Senator Rodante Marcoleta may hawak di umanong USB na galing pa mismo sa Pangulo at saksi pa umano si Sandro Marcos dito. Tila dito'y nabuking at nabisto ang mag-ama sa publiko na tila gumapang na di umano sa senador at tila kinausap niya pala umano si Senator Dante Marcoleta para lang tila palabasin sa mata ng publiko na suportado niya ang Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Dante Marcoleta na siyang chairman at nangunguna sa pag-iimbestiga tungkol sa kontrobersyal na flood control project ng Marcos administration na magpasa hanggang ngayon ay hindi pa naririsolba at patuloy na nagpapahirap sa maraming Pilipino. Sa isang panayam, hayagang sinabi ni Rodante Marcoleta na kinausap na ito ni Pangulong Bongbong Marcos at may ibinigay pa itong ebidensya na makakatulong di umano sa pag-iimbestiga nito sa maanumalyang flood control project ng pamahalaan. Narito ang full video at nakakagulat na revelasyon ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Rodante Marcoleta tungkol sa USB ni Marcos Jr. na ngayon hawak ng senador na siyang umani naman ng samut-saring reaksyon sa mundo ng social media. Narito't panoorin natin ang full video. Mas nauna daw po nagpatawag ng investigasyon ang Pangulong Bongbong Sen Nagpatawag ng? Nagpa-imbestiga itong flood control projects. Di ba, nung kanya kong SONA at bago yung first day ninyo ay nagkaroon na ng... So di dapat sana ang Pangulong na nagsabi, huwag nyo na muna akong unahan. Mukhang hindi po ata alam ni Auntie Claire yan, Sen. Kasi si Auntie Claire ang nagsabi nun na para bagang sa kanyang statement ay para bagang inuunahan daw ng Blue Ribbon ang investigasyon pinag-utos ng Pangulo. O yan naman, salita na salita, hindi mo na nagtatanong sa presidente, di ba? Isa nga nagbigay sa akin ng, ng USB. O para may makatulong ako sa iyo, itong mga ilang mga detalye na pwede mong gamitin. Ako, mabigat pala ito. Oh. Baka nanonood ba ang ating news department dyan? Baka hindi ho nila nakuha yung bagay na yan. Nelson? Pero teka lang sana, bago nyo ituloy po yan, may nagbigay din ng komento. Sabi niya, teka lang, hindi kaya ganyan din ang sabihin ng Pangulo na para bagang inuunahan siya ng Blue Ribbon Committee? Kasi mas nauna daw po nagpatawag ng investigasyon ang Pangulong Bongbong Sen Nagpatawag ng? Nagpa-imbestiga itong flood control projects. Di ba, nung kanya kong SONA at bago yung first day ninyo ay nagkaroon na ng... So di dapat sana ang Pangulong na nagsabi, huwag nyo na muna akong unahan. Pwede ba kanya mag-imbestiga na lang muna kayo ng iba? Ako na rito. Walang sinabing gano'n ng Pangulo. Ang totoo niyan, siguro kailangan sabihin ko na rin ngayon. Sige nga po, oo. Bago ako nag-imbestiga, yung unang araw na investigasyon, Opo. nagkausap kami ng Pangulo. Ba? At siya mismo ang nagbigay ng ilang mga detalye na kakailanganin ko. Kailangan malaman ng taong bayan ito. Yan ang malaking balita ngayon, At Sen. sinabi niya sa akin, sana ay magtagumpay ka. Kaya, para dyan sa gumawa ng komunikasyon na yan, hindi. Ang Pangulo mismo ay nagbigay ng pahiwatig na sana magtagumpay ang iyong pagdinig. Mukhang hindi po ata alam ni Auntie Claire yan, Sen. Kasi si Auntie Claire ang nagsabi nun na para bagang sa kanyang statement ay para bagang inuunahan daw ng Blue Ribbon ang investigasyon pinag-utos ng Pangulo. O yan naman, salita na salita, hindi mo na nagtatanong sa presidente, di ba? Ganun ba? Dapat sana tinanong niya muna, di ba? Para hindi siya lumilitaw na may pagkaano rin, no? O pagkatapos namin nag-uusap, may dumating na isang bisita
naupo sa tabi ko, Mr. President, ito yung gawin mong ombudsman. So personal po kayo magkaharap mismo ng Pangulo, hindi po tatawagan, Sen, no? Magkatabi nga kami, di ba? Kaya nga kinukwento ko nga sa inyo eh. Yung pala. Okay, oh. Para yung mga taong nagdududa, Yan, nako. mawalan na kayo ng duda, sinasabi ko na. Nako. May dumating na tumabi sa akin. Opo. Mr. President, mabuti dumating ito ka ako. Ikaw dapat ang maging ombudsman. Kasi yung 17 aplikante doon, wala akong masasabi, basta't mas gusto kita kaysa doon sa 17. Sabi ng presidente, siya na nagsasabi. Ano? Alam mo bakit ka ako? Alam mo kung bakit ikaw ang sinasuggest ko? Bakit siya dapat maging ombudsman? Opo. Ganito kasi kako. Nung ako'y nandun sa House of Representatives, meron akong inimbestiga. Nakumpleto ko yung investigasyon. Nagkaroon ng committee report. Opo. Inadapt ng plenary at nagkaroon ng rekomendasyon na lahat ng mga datos, lahat ng impormasyon na nakalap doon sa investigasyon na yon, Opo. ibigyan ng kopya ngayon ang ombudsman, bigyan ng kopya ang DOJ, ang Solicitor General, kung sino-sino pang ahensya may kinalaman sa pagpapile ng anumang kaukulang aksyon. Either administrative, civil, criminal. Alam mo ka kung nangyari? Walang nangyari. Opo. Kaya kung ikaw ang ombudsman, sabi kong ganyan sa kanya, ako, Blue Ribbon Committee ako, para may mangyari ngayon. Yan ang sinabi ko sa kanya. Ayun. Naririnig ng Pangulo yan. Opo. Ako, seryoso ako eh. Ang Pangulo, sabi niya, narinig mo, magdesisyon ka. Sabi niya, hindi pa ako naka-apply eh. Wala sa pag-prepare ng JTC. Review. Hindi ka ako problema yan. Halimbawa ka, kung may na-shortlist na, binigay sa Pangulo. Opo. Sabi ng Pangulo, hindi, wala akong gusto rito. Sige, i-open uli yan. Hindi, pwede ka na. Ayun. Kaya ko lang kinukwento ngayon para malaman ng taong bayan Opo. na ang Pangulo, wala siyang gusto, hindi niya sinabi na wag mo kong unahan. Hindi, nandun ako, kami dalawa nag-usap. Yan. Para magkaalaman na tayo. Ibig sabihin seryoso pati ang Pangulo. Seryo, siya nga nagbigay sa akin ng ng USB. Para may makatulong ako sa iyo itong ilang mga detalye na pwede mong gamitin. Nako, mabigat pala ito. Baka nanonood ba ang ating news department dyan? Baka hindi ho nila nakuha yung bagay na yan. Nelson? Seryoso pala talaga. Kaya ayaw ko muna sanang ibahagi yun. Alam niyo naman ako, hindi naman ako makwento eh. Opo. Kasi yung mga iba dyan po, hindi pa nakausap. Nakausap ko si ganito. Yun ang mabigat. Numero 1 pa lang nagbigay ng unang tulong sa iyo. Baka sabihin nila, hindi naman sasabi ng totoo si Kong, hindi totoo. Tanungin mo si Congressman Sandro. Nangarap siya. Kung hindi pa kayo maniniwala. Nung araw at oras. Sige nga, magsalita kayo ngayon. Hindi nyo man lang kami natawagan ni Nelson Sen para may saksing buhay na magpapatotoo na ganap nga yung usapan na yun. Mas mabuti ba yung ganito? Na kaagapan nyo ang presidente sa investigasyon? Baka sabihin nila parang hindi yata tama. Anong kaagap? Ako nag-iimbestiga. Ako ang aking komite. Siya, nagpahayag siya ng sana ay magtagumpay ka. Ano masama doon? Kapag nagtagumpay ako, magtatagumpay ang taong bayan. Hindi ba para sa taong bayan ito? Sa bagay, binuksan niya yung isumbong sa Pangulo eh. Dahil ako yung investigat, committee ko ito eh. Mandate niyo yan eh. Mandato ko ito eh. Ngayon ang Pangulo, kung gusto nilang mag-imbestiga, parallel. Wala ko makita ang problema doon. Pero sa akin niya nga binigay eh. Katunayan na siya sumusuporta, binigyan pa kayo ng USB. Yes. Iyon ang Kaya ang tanong hindi naman yun lang. Kaya marami naman akong ibang mapagkukunan. Yes po. Pero para lang ipaintindi natin, bigyan ng diin na ang Pangulo ay sumusuporta sa aking ginagawa, in-instruct niya yung PMS. Ibigay mo sa kanya yung magagamit niya. Ayan, opo. Yes, Mr. President. Pagkatapos nung ibinigay sa akin yung USB. Ayun. Magsalita na yung gusto magsalita dyan. Kaya yun po. Sana po narinig din ni Auntie Claire. Huwag na po kayong kumontra. Alam din pala. Tuloy ang ating talakayan. Nasimulan na kasi ni Sen kanina yung punto ng may kinalaman sa corruption. Alam nyo, di ba nung Friday na pag-usapan natin, kung wala siguro ang corruption sa Pilipinas, mga 1960, sabi nga natin, nasa pangalawa tayo sa buong Asia. Nagsimula tayo 1965. 1965, opo. Pangalawa tayo sa buong Asia. Kung ang pag-uusapan ay yung per capita GDP. Yung per capita GDP, mga kababayan, ay ito pong buong kinita ng ating pamahalaan, i-divide sa population natin. Noong pong 1965, Japan po ang number 1, pangalawa tayo. Pangalawa Pilipinas, opo. Hanggang sa dumating po ang panahon, unti-unti na po tayong bumabagsak.
tinalo po tayo naunahan tayo. Primero, ang nakauna, Brunei. Okay. Pangalawa, ang Singapore. Pababa. Hanggang ngayon ay Singapore na, siguro Brunei, Malaysia, Indonesia, Oho. at officially, Opo. last month, tinalo na tayo ng Vietnam. Ah, ganun ba? Oo. Nung biyernes pinag-uusapan natin parang, di ba? Binalikan ko eh. Oho. So, di ano, tayo na Di ba pinakamagaling. sinasabi ko, baka. Baka malagpasan na tayo ng Vietnam. Hindi, oo. nalagpasan na tayo last month. Ano ho ang factor dito kung ang pag-uusapan ay corruption sa pagbagsak ng ating Ang kalagayan? kauna-unahan Oho. ay yung corruption nga. Dahil sa corruption kasi, Nakakalungkot, ano? paano susulong ang isang bansa na yung perang dapat na gamitin mo pang serbisyo sa kanyang mamamayan at lumaganap ang negosyo. Kasi kung walang corruption, makikita mo magtatribe ang negosyo. Oho. Pag malaki ang negosyo, maraming kita. Pag malaki ang kita, yayabong ang ekonomiya. Mas malaki ang ekonomiya pag dinivide mo. Kasi mas marami na tayong population kaysa ekonomiya natin. Babagsak ang ating per capita GDP. Ayun. So kailangan itaas mo yung ekonomiya. Paano tataas ang ekonomiya? Sinong gustong mag-invest dito sa bansa natin? Wala na. Sapagkat puro corruption eh. Oho. O yung ating infrastructure. O ngayon nakikita ngayon. Flood control, bagsak lahat. Sino pupunta rito? Makikita nila yung ating airport, ang mga kalsada, Nako. ang mga seaports natin. Yung turismo lang natin, nakita mo. Nako, bagsak na bagsak tayo ngayon. Pinulitikan na, yung promotion natin, pinakamataas na budget ng tourism, 1.2 billion. Oho. Merong isang year doon eh. Akalain mo bumagsak sa 200 million, pagkatapos 2025, Gagawin 100 million. 100 million na lamang. Oho. Yung polisiya. Oho. Pero di ba sa pagpapayabong po ng ekonomiya ng ating bansa, ang isa sa pinakamalaking factor sana ay ang construction, paggawaing bayan, para ang pera natin umiikot. Ang problema, sa pangyayari ito na napasok ng corruption, Hindi lang naman kasi construction, bagamat ilalatag mo yung tamang infrastructure. Opo, yung mga big ticket projects, opo. Pagandahin mo yung infrastructure, road system mo. Yan, oo. Pagandahin mo yung seaports. Pagandahin mo yung airport. Kasi yung kalakalan, tinitingnan kung paano mo i-move yung kalakal. opo. Yung port mo, nakita mo naman yung ating pier. Oho. Pagka natambak na yung mga, wala nang paglalagyan yun ng, yung container. Opo, yung mga container So, van. yung opo. papasok ngayon, alisin mo lang yung container buwan-buwan, para makapasok yung barko para... Ganito eh. Paano nga yung sistema, pati yung framework at paraan, kung paano nga yung pagdaloy ng negosyo, talagang nandun ang corruption. Oho. Meron kang Bureau of Customs na pinakakorap yata sa buong Asia. Hindi tayo magiging isang bansa na talagang kung pag-uusapan ay pangkabuhayan, ay lalakas kagaya ng ibang bansa ngayon. Pero sa tingin niyo ba, ikaw Nelson, yung lawak na ng corruption sa atin, may chance pa ba? Ibig sabihin, medyo... Paano natin sisimulan? Oo, paano natin masisimulan? Kasi halos lahat na ng sangay, pati sektor, di ba? Pati media, may corruption eh. Kailangan lang magsama-sama ang mga Pilipino na kung makilala nila na ang problema natin talaga ay corruption, mag-isip-isip na tayo. Gumawa na tayo ng paraan. Pansarili, pangkomunidad, panggrupo, lahat. Kailangan magpasya tayo na siguro ay panahon na. Wag na tayo. Yung iiwanan nating generation. Ito ba ang gagawin? Nagkahuli-huli na tayo eh. Malapit na tayong unahan ng Cambodia. Ang susunod na tatalo sa atin, Cambodia. Nako. Tapos, isip-isipin mo, pangalawa ka sa buong Asia. Ibig sabihin nun, Southeast Asia, #1 ka. Opo. Pagkatapos, mapupunta ka sa bandang ilalim. Anong ginawa mo bilang isang bansa? Baka pati Timor-Leste, lagpasan na tayo. Isip-isipin mo, 1965 dyan. Opo. Agricultural economy tayo. Mayaman ang ating lupa. Mayaman ang ating kabundukan, mga mineral, nandyan, karagatan natin. Yung ating populasyon, bata pero matalino. Oho. Nasa atin lahat eh. Ang mga factors para tayo ay pumalaot na isa sa pinakamalalaking ekonomiya. Oho. Ilang dekada lang iniwanan tayo ng Singapore, milya-milya. Naging tiger economy. Iniwanan tayo ng China, ng Taiwan, ng Singapore. Tayo ang nagpabaya sapagkat, ito nga, na-consume, nakain tayo ng corruption. Ngayon, pinag-uusapan natin ngayon, flood control. Ngayon lang nabuksan siguro dahil talagang nakita. Isip-isipin mo na 4 na taon lang. 2022, 23, 24. Ngayon, matatapos ang 25. 1.2 trillion ang ginugol
Opo. ang ginugol sa flood control. Pero wala kang nakita. Dinaanan tayo ng baha. Oho. Nasaan ngayon yung pera na yun? Yun ang nakita, yun ang bumulaga ngayon sa kaisipan ng ating mamamayan. Oh. Ito, yung baha pala na ito, panggising lang sa atin. Kasi kung hindi bumaha... Baka ginising na nga tayo ngayon eh. Oo nga, no? Pero ang ayaw ko sana, ayaw ko lang, konti lang po, maraming hindi makapaniwala doon sa Ghost Project. Kasi parang sa dami daw po ng sistema na dinadaanan, parang imposible magkaroon ng Ghost Project kung susundan yung proseso. Yung proseso eh. Oo. Wala daw po dapat nangyaring ganun, Sen eh. Kailangan makinig ka sa Lunes. Aha. Okay. Makinig ka sa Lunes. O sige po, hindi namin ipipreempt yung bagay na yan, Sen. Balikan ko yung punto ng corruption. Bakit tayo nagkakaroon ng corruption? Isa sa sanhi ay yung huminang mga institusyon natin. Halimbawa yung media is an institution. Tama po. Kapag ang media ay isang malakas, matatag na institusyon, nakabantay, meron siyang kakayahang bantayan ang bürokrasya. Di ba? Opo. Siyempre, may mangingimi dyan na gumawa ng mga katiwalian sapagkat naka-expose ka sa media. Pero kung yung nagbabantay, yung sentinel, siya mismo ang korap, makikita mo. O imbes na makatulong ka sa pagbabantay sa kaban ng bayan, pag-usapan natin, paano na-corrupt yung media in general? Nung ako'y nasa House of Representatives, Opo. nagtagal ako dyan, alam naman ninyo. Ang point of entry ko, 2004, nagtagal ako, umabot ako ng... Almost 16 years para kay Sen, ano? Ngayon, sabi niya, Kong pa ako noon di ba? Mga member ng media. Kasi magkakakilala kami. Kilala ko sila. Araw-araw nandun talagang... Saka mga barkada din naman yung iba dyan. Opo. Baka gusto mo kanyang mag-PR ako sa'yo. Gawin mo akong PR. PR, public relations, parang ganun. Bakit ka ako mag-PR? Member ka ng media. Pwede naman ako mag-double na ano. Pero ako parang hindi ka ako tama yun. Kasi kailangan susulat ka sang-ayon sa nakikita mo. Kailangan objective ka. Hindi kung naging PR mo ako, kahit na, halimbawa, kahit hindi ako gwapo, pag-gwapuhin mo ako, parang hindi tama yun. Hindi, parang digdag nakita yun eh. Alam mo, corruption yung ganun eh. Hindi kanya susulat ako sa'yo. O kaya, sige, ayaw mo ng PR, pero gusto mo yung ginawa mo ngayon, isulat ko ng ganito. May islant. May content, sabi niya. Undisclosed content. O para nakita mo yung iba kanya, halos everyday, may isang paragraph, may dalawang paragraph, binabanggit. Pumapasok. Boss, ganito yan eh. Monthly lang naman eh, meron kami. Alam mo, hindi ko pinatos yun eh. Kasi nga naman, out of 300. Hindi tama yun eh. Sabi ko, merong ethical issue dito eh. Merong ethical. Hindi mo na isusulat kung paano mo nakita eh. Kung mo nakita mo, mali talaga, isulat mo eh. Pero dahil PR mo siya, hindi mo siya isusulat eh. So hindi mo nababantayan yung mali. Dapat ang PR mo ay bukod na tao talaga. Hindi siya mismo yung... Hindi yung media, hindi yung journalist. Kasi journalist na sinasabi. Nakita mo yung bias nila. Kaya may kinikilingan. Sabi nila, hindi, basta yung gusto namin si ganito. So kung wala kang PR, delikado ka sa kanila. Isa yun. Yung mga institusyon natin, halimbawa, yung ating hudikatura, halimbawa. Justices, opo. Ang daming pressure sa kanila. Sige, pag hindi nyo kami dinesisyonan ng gano'n, buti na lang yung ibang pagdidesisyon ngayon. Medyo matatag, katulad ng impeachment. Ayan, opo. Pero yung iba, kung minsan may nasasabi pa rin sa kanila. Halimbawa, bakit po kaya yung petition namin na tungkol sa budget ng 2025, hindi pa ika nadi-dispose? Oo nga pala, no? Matatapos na yun sana. Bakit mo ka ako tinatanong sa akin, di pumunta ka sa Korte Suprema? Bakit ka nga yung defunding ng PhilHealth? Medyo ano din yun eh, parang may sablay doon. Wala pang ano eh. Oo nga, hindi pa gumagalo yan. Bakit yung habeas corpus na petition nung... Duterte, tama po. Bakit eh? Wala pa. Mga bagay-bagay na dapat sana, ang inaasahan ng taong bayan ay magkaroon ng mabilis na disposition para nag-guide ang pamahalaan sa kanyang dapat na gawin. Pag nagtagal ito, teka muna, baka pumasok yung mga ganito. Ay naku, teka lang sa'yo, bago nyo tuloy yung bagay na yan, kami ni Nelson para hindi na po mag-PR sa inyo, papasok na natin tong commercial para naman meron kami pabiling kape. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento,
patungkol Baka sa pumasok balitang yung mga ito, ganito. please comment down Ay, naku, below. teka lang, bago niyo ituloy yung bagay na Pag-uusapan yan. natin yan Sabi ni sa Nelson, comment parang section. hindi na po mag-PR At sa kung inyo. nagustuhan nyo Papasok ang na natin video, itong commercial. ay huwag Ayan. kalimutang mag-like at i-share na Para din meron kami pabiling para kape. mas marami pang Patuloy po kasi makaalam nagbibigay ng at umabot paalaala ito tungkol sa marami Department sa of ating Health. mga kababayan. Sa kabila po ng mas Maraming mababang salamat kaso kumpara po. nung nakaraang taon, pinapaalalahanan po